Now, kung nagduha-duha ka, buot pasabot, dili ni mao ang object sa imong pagtuo. Kaya kung mauni siya ang object sa imong pagtuo, dili ka ngayon magduha-duha sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan, si Kristo ang nihimo para kanato. No? Ang kaluwasan nga, lisod kaayo i-perform kung kita ang muhimo, siya ang muhimo dito sa krus sa Kalbaryo. Ang aya atong pagkanakasala, iyang giangkon. Ang bayad sa sala, kamatayon, siya ang nagpakamatay. Old Testament pattern, ang bayad sa sala, blood, animal's blood. Now, ang iyang gibayad is His own blood. Duha-duhaan po ba na? Di na ang yan yung duha-duhaan. Pero kung dili na mo ay nakasentro sa imong pagtuo, amo na magduha-duha ka sa imong kaluwasan. Nga wag ko duha-duha sa imong kaluwasan, the moment nga nakasabot ko, kinsa ang ibayad, kinsa ang himo sa imong kaluwasan, wa ko'y pagduha-duha sa ako ang kaluwasan. Sa proseso, wala ko'y question sa proseso. Nga naman, ang ingon sa Biblia, believe the gospel. Put your faith in His blood. Yung sa Biblia. He's always talking about faith, believing, faith, believing, faith, believing. So muna ang proseso para madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan katong atong isigutan ganina, and then makabaton ka sa gitawag og eternal security. Once you have salvation, that is eternally secured. Dili na siya mawala. Kasi kung facility ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 John chapter 5 verse number 13. Kung basang dinis man si mga mata. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Ang Diyos magapanarin siyang pulong. John the Beloved is one of the apostle nga naa sa gitawag og transitional message, or the message dunay transition nga hitabo, no? That's why kung imong tan-awon si John the Beloved is always talking about the name of the Lord. But after the cross, imong nakita din ha, it's what we call sa transitional message yung makita. It's all about the who of the gospel. So when you talk about the gospel, it's the who of the gospel. It's the name of the Lord, the name Jesus Christ. But after the cross, it's not only the name of Christ, but also, as we can see, nakita na to nga ang nagpasulabi na karon sa time na to is the what of the gospel. That is ilang time is the who of the gospel. So the gospel, kinsa ang nas gospel, it's Christ. Now ato makita diha, it's the what of the gospel, what Christ has done on the cross. Unsa may ang gibuhat, munay importansya karon, unsa gibuhat ni Kristo dati sa iyang earthly ministry. It's all about who He was, who is Christ. That's why it's all about name. Sa itong makita diya. Now, ito sigutan na yung kabuntagon, the truth about eternal security. One of the most important questions in Christian life is the security of salvation. This theme, this topic. People might ask, do we really have an assurance of salvation? Does the Bible teach the security of salvation, or can a Christian lose his salvation? That is why daghang kayo karon nga mga denominations gutudlo ay tungod sa
kaluwasan nga mawala, maputol. That's why many people live in constant fear and doubt, wondering if they might lose their salvation because of failure, weakness, or sin. However, ato makita din the Bible teaches that salvation is God's work, not man's work. So, kung itong tanawon, ang pangutana sa mga tao, does the Bible teach the security of salvation? Yes, ang Bible nagtudlo og sa kadoktrina about sa seguridad sa kaluwasan. And how about, can a Christian or can a man, not a Christian, not necessarily a Christian, because Christians are called, ang kanito Christians, dili lang natin ay makaplagan sa church age period, kanito Christian or Christians. No Christians during sa itong law, walay Kristohanan dito, dili sila Christians, dili tawag sila Kristohanon. Wala po'y Christian during sa tribulation period. Wala po'y Christian sa itong millennium. What they, kung tawagon sila, mga magtotoo, they are just believer. Christians are followers of Christ, mga itawag sila. Kitang mga sumusunod ni Kristo, we are Christians. O mga sumusunod ni Kristo. That's why Christians are very lang. So, can a man or can a believer lose his salvation? Yes, natudlo po ng Bible na. So, sa ato pa, nagkasumpaki ang Bible. Ang Bible nagtudlog security of salvation, assurance of salvation. While on the other hand, nagtudlo po ang Biblia, can a man lose his salvation? Yes. Yan, so nang pagkaunsaan na nga nagkasumpaki man. Masaon ta pagsulbad. That is why pasalamat nga dunay dispensation o dunay dispensational teaching, because if there's no dispensational teaching in the Bible, doctrines sa Bible magkasumpaki, magka-contradict. That is why kung ang tao dili mo tamod sa way of Bible interpretation, especially dispensational teaching, magsumpaki ang ilang pang nauna. Kaya naaman ang duha, makita na ito sa Biblia. Pwede ba ang tao mawala iyang kaluwasan? Yes, gitudlo sa Biblia. Ang tao ba sigurado sa iyang kaluwasan? Yes, gitudlo sa Biblia. Sa unta na pagsulbad. The way to solve that contradiction is dispensational teaching. That is why importante kayo o pasalamat we are dispensationalist. Munang very clear sa tua. Klarong-klaro sa atuang perspective nga kining duha ka mga butang naa siya ga-exist siya nga teaching sa Biblia, but they do not contradict with each other nga naman managlahi sila nga panahon. When a person truly believes in the Lord Jesus Christ, God gives eternal life, not temporary life. Ato nang nabasa sa tuang text, because salvation is based on Christ's finished work. The believer can have full assurance. The Bible clearly shows that once a person is truly saved, salvation is secure. So let us examine
or let us see the truth about eternal security. Muna itong sigutan ng kabuntagon. Okay. The truth about eternal security means, number one, ito makita din once saved, always saved. Is it true? Yes. Once saved, always saved. Pero para asa lang na siya nga panahon? Para lang siya sa dispensation of grace nga teaching. Once saved, always saved is not true. Kung mo ta sa Old Testament teaching or Old Testament times, or kung mo ta sa tribulation, or kung mo ta sa millennium. This statement is true basta dinhilang siya sa dispensation of grace, church age period. Dili mo siya pwedeng dalon under the law. Dili na pwede mo dalon. Dili mo na pwedeng dalon sa tribulation. Dili mo na pwedeng dalon. Nga naman, that is not correct statement kung mato ta sa passage sa tribulation period. So, the truth about eternal security is exclusively belong. Kini siya eternal security exclusively belong ni ini nga panahon. Ini. Ihara siya belong ang eternal security. That is why once eternal security means once saved, always saved. Diha na siya belong. Ang mga bersikulo nga nagtudlo may tungod sa kaluwasan, dinha siya nga panahon. Mao bitang sa Biblia, Old Testament times, wala sila promise nga present nga eternal life. Wala promise nga if you believe in God, you will have eternal life. You can have, just like sa anang gisulat ni Apostle John, yun siya nga, that ye may know that ye have eternal life. Grabe ka, absolute na iyang gisulat. Para mahibaluan ninyo nga kamo na anay kinabuhi sa present time. Pero dili naman na nakita sa panahon sa Old Testament or kaya dali sa gitawag o tribulation passage. So, tanaw na to ang John 10:28. Si John the Beloved, ang iyang sulat, may tungod kanunan as eternal life. Even sa John, the book of John, 1 John, yung na makita ng iyang mga sulat, nga nagisgot siya, may tungod sa eternal life. Okay. John chapter 10, verse number 28. It says, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, ang Bible, very clear. Nakasulti siya. And I give unto them eternal life. Salvation is not maintained by works, but by God's promise. If eternal life could be lost, it would not truly be eternal. Di na siya mahimong kinabuhing walay katapusan. Kay maputol man di ay.
Why do Christians live constantly in fear and doubt? Kung ako nang makita, when I was ako ang old group, I've seen a lot of professing Christian claiming that they are saved. Every now and then, doubted sa ilahang kaluwasan. They are in fear. Ngano kaya na yung nana? Pangutana din ha, kinsay naghatag sa kinabuhi? Iyon si Jesus Christ, I give unto them eternal life. Kung siya ang naghatag, anong imong dudahan? Unya, sa unsang proseso imong madawatan ang kaluwasan sa ato ang text, para sa ato ang text, na even na diha wala diha sa mong passage, but sa ato ang text ingon sa diha klaro kay ang proseso kung paano nimo madawatan ang kinabuhi. Una, si Kristo ang naghatag, or God himself is the giver. At makita din na in verse 13, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Na anong nakabaton man mo kinabuhi walay katapusan? It is because you believe. So that's the process. Paano na ko madawat ang kaluwasan? Sa so akong gituohan. Not just the hope of the gospel, Jesus Christ, but the what of the gospel. Unsay ang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Sa giula niya iyang dugo, mo to'y akong gituohan. That is why sigurado ko, dituo ko nga na ako'y kaluwasan, nahibalukan ako na ako'y kaluwasan. It's because I believe the what of the gospel. Kining cross. Una, ang Diyos naghatag. Ikaduha, ang akong pagtuo. Na ituo mo ko sa gihimo ni Kristo. Is it not enough? Nga maura may gisulti sa Biblia nga ang proseso nga makadawat ka sa kaluwasan o sa kinabuhi walay katapusan, imong tuuhan ang gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, ang iyang dugo nga iyang giula, mo'y imong tuuhan. That's why your faith must be on His blood. Romans 3:25. Faith in His blood. Ano ang Kristohanon magsige man og kinabuhi diha constantly living in fear and doubt. Ano yung ana man? There's something wrong sa imong belief system. Ngano ingon ana ang pagtuo sa mga tao nga nag-claim ng Kristohanon onya every now and then living in fear and doubt? May tungod sa kaluwasan, luwas ba sila dili, dawat usap ngano man? Ang proseso sa kaluwasan dili mao. Ang proseso sa kaluwasan dawat. Prayer, sinner's prayer. Diha man naka-focus, diha man ang object sa iyang faith, diha nakabase sa dawat. Di magduha-duha juga. Tinuod ka itong pagdawat. Sige, question sa imong pagdawat. Tinuod ba na imong pagdawat? Muna, every now and then, sige lang ng pagdawat. I have seen a lot of testimonies ngayon ana ang kahimtang sa mga Kristohanon, nag-claim Kristohanon. Dawat na pag-usap. How many times they receive, they accept, kanang mong words, they accept Christ through sinner's prayer. Ano yung anak? Kay dili mao ang belief system, dili ang object sa pagtudi mao. Instead of believing the sufficiency of Christ's sacrifice, wala na, di na mao. Gilahi na ang pamagi. Pagdawat kang Kristo, pinaagi sa pag-ampo. Adi magduha-duha, mag-doubt yung kasi imong kaluwasan na ako tinuod ang dili. Now, if you are doubting your salvation, you are not saved. Nga naman,
wa man ka motuo sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus Kalbaryo. Wa man ka motuo nga ang naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan ang Dios. Kay kung ituo ko kanya na di magduha-duha ka pa ba? Ang Diyos man yung naghatag, ani di man ibakakon o niya ang proseso mga makadawat ko, pagtuo lang diya sa iyang gihimo dito sa krus Kalbaryo. Ano ako pa ng duha-duhaan? Ano man na, it is because ang kaluwasan nga ilang ginatuuhan, it is a self-centered salvation. Ang ilabang kanunay kita na kaugalingon, tinuod ka to akong pagdawat, akong. Instead of atong hinumdaman kanunay nga ang kaluwasan, atong gitawag og ang Biblia, nagtudlo siya nga ang kaluwasan, it is God's work for men. Dili siya, it's man's work for God. Baliktad man ang tao ron. Ganun gaduha-duha ang tao? It is because ang ilang kaluwasan, nagtuo sila nga ilang binuhatan para sa Dios. Dili ingon ana magduha-duha kas imong kaluwasan ana, di jud kaluwas na naman. Ang kaluwasan trabaho sa Dios para kanato. Dili kita ang nitrabaho para sa Dios. Mo na ang tinuod diha. Mo nang daghang kay mga tao karon nagduha-duha sa ilang kaluwasan, constantly living in fear and doubt. Eternal life, at makita din eternal life is a gift from God. Is in this dispensation, the dispensation of the grace of God, ang kinabuhing walay katapusan gasa sa Dios. Romans 6:23. Muna isulti sa Romans, Book of Romans chapter 6, verse number 23. The Bible says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So, ato makita diha, eternal life in this dispensation is gift. Ato makita diha, eternal life, eternal security. That's why we have eternal security, because the life we have been received by faith, iyon sa Biblia, is eternal life, kinabuhing walay katapusan. O ingon sa Bible, ang kinabuhing walay katapusan gasa sa Dios. Ito makita din ha. Salvation depends on Christ's power, not human effort. Number 2, atong tagapagtagad. The truth about eternal security means, number 2, once sealed, always sealed. Once nasilyuhan ka, silyado ka na until the day of Jesus Christ, or until the day of redemption, according sa Bible. When a sinner believes the gospel, the Holy Spirit seals the believer. Ephesians 1:13, ingon diha sa tuang passage, usa sa mga strongest verse nga nagtudlo may tungod sa eternal security. You cannot find this verse sa mga panahon sa Old Testament time period, di kakabasaan na. Tribulation period, dili kakabasa niya na. No, you cannot read that passage. Only in the dispensation of grace yung mabasa ang mga klase sa mga statement nga itong makita din ha. Verse number 13, it says, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Ang saang word of truth yung nadunggan is the gospel of your salvation. After ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise.
Here sa verse 14, which is the earnest down payment or patinga, the Holy Spirit, the sealing of the Holy Spirit, the Spirit that is in you, and sila, usiuna, patinga, down payment siya, which is the earnest of our inheritance until the redemption, that word, redemption of the purchased possession, and to the praise of His glory. Ephesians 4:30, yun diya, Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God. See, other word, the Holy Spirit na animo, ayaw siya pasuba, yun siya diya, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, the sealing of the Holy Spirit doctrine is from the time the Holy Spirit gihatag, and when you were baptized with the Holy Spirit of promise, the Holy Spirit's sealing, ito makita din padulong na siya until the day of redemption. Or in other word, the Holy Spirit's sealing is until the rapture time. Di siya mo-exceed dito sa tribulation period, no. It's the rapture time, the redemption of our body. Because this rapture time is the redemption of our body. And it is also called the resurrection time. The harvest time, ang itong gitawag diya. Kaya tulumangod ka, ang word nga resurrection sa Biblia, marag na-tie up siya sa farming, kaya resurrection. Sa Bible, gitawag first and second resurrection. So, duha ka klaseng resurrection. Ang first resurrection, kuwan siya kanang tulo sa kaparti. First fruits, time ni Jesus Christ. Harvest, the time sa rapture. And, na-passage tribulation period, gitawag siya og sa farming pa na siya. Saan siya hagdaw? Gleaning. First fruits, harvest, gleaning. Ang term sa resurrection sa Bible. So, bulahan kita, apil kita sa gitawag og harvest time. Ang tao, ang farmer, pag ang iyang mais naganagon na siya harvest katong mga best nga mga bunga man pilion, mo na gitawag og pagtilaw, mo na gitawag og first fruits kay mais man. First fruits sa mais, pagtilaw, tilawan siya, nindot ba iyang mais, that is not harvest, pero magkuha lang siya nga pila ka kuan dia, pila ka punuan dia, lungagon, tilawan, anindot kayo kasi nga panahon kaon kag anagon. So that is not the harvest. The harvest time is kanang mag-harvest na. And after sa harvest, napay makakuha pa kag mga bunga dia through sa gleaning o manghagdaw ka. Nauso ng word nga manghagdaw ko. Ano man na, party siya sa farming na siya. That's resurrection. Manang nakatay up ang resurrection sa doktrina ang doktrina sa resurrection nakatay up sa farming nga mga panahon. At makita din na. Na yun siya diya, ang ato ang sealing, kung asa ang kadapita din sa Christian period, sa church period, asa kadapita nga year o adlaw diya na kaangkon na silyuhan sa balang espiritu sa sinong mituo ka sa gihimo ni Kristo sa atong gibasa ganun na after you believe the gospel in sa Biblia, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So kung asa man kadapita diya na silyuhan, either sa kamatayon o dito sa rapture, basta kay ang silyo sa Holy Spirit until the day of redemption, until the day of the rapture. Mo na ang span saya nga gituwag og sealing. Dili na sa church age period. So once you are sealed, always sealed. Dili pwede nga tanggalon ang silyo sa imo nga kinabuhi. That's why ang gigamit sa Bible, kung imong tan-awon diha sa atong gibasa,
You have the sealing of the Holy Spirit. That means the Holy Spirit gi papuyo des imong kasing kinabuhi, nagapuyo sa sulod nimo. That is why yun siya. Muna ato makita diri sa statement sa Bible, ang gigamit niya diri is grieve not. The Holy Spirit can be grieved. Mapasubo siya. Only masubo. But He will not depart, just like sa Old Testament times, sa panahon ni David, sa panahon ni Saul, the Holy Spirit departed from him, ni Biya. Si David, hadlok siya, that's why his prayer, siya, Lord, ayaw kuha ang imong balang espiritu nga ni kanako. Nga naman, anytime, pwedeng tanggalon, pwedeng kuhaon ang Holy Spirit sa mga tao sa Old Testament times. But not this time. Only he could be grieved because of your bad doings, your sin, may makapa-grieve. Another passage there, 1 Thessalonians chapter 5, makita nimo yun sila, quench. Kung saan ang quench, ayaw palunga. Ma-quench ang Holy Spirit, mahimong siyang inactive. Pwede na siya mahimong inactive sa katong kinabuhi. Hindi siya mag-perform. But still, naa siya nagpuyo. Pero mahimong siyang inactive, dili ka perform, dili ka trabaho, sulod sa itong kinabuhi nga naman. Na-quench na to ang Holy Spirit. That's why siya, quench not the Spirit. Ayaw pasuba ang ayaw i-quench ang Holy Spirit kasi mong kinabuhi. Let Him work diha sa imong kinabuhi. So, ato makita diri kining gituwag sa Ephesians 1:13, after you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. The seal represents ownership, security, and authenticity. The seal shows we belong to God. Wala ipagpasabot kanang silyo, pagpakita na siya nga iya ka sa Dios. The seal guarantees our future redemption. Atong gibasa gina Ephesians 4:30. Nga sa future redemptions, panahon sa gitong rapture, if you are sealed with the Holy Spirit of promise, appeal ka niya. Because this time, tanang nangamatay nga walay silyo sa Holy Spirit, dili ma-appeal sa redemption time, sa resurrection day. Dili tanang tao para diha, ha? Kadto lang mga Kristohanon nga nangamatay, maulang to'y mabanhawan ang panahon. Kadto mga nangamatay sa ani nga panahon nga wala maluwas, walay silyo sa Holy Spirit, patay gyapon sila hangtod sa gituwag og Great White Throne Judgment. Dito na siya mabanhaw, sikan resurrection gitawag sa Biblia. Ang pag-atubang sa Dios sa gitawag Great White Throne Judgment. Dinhi ang mabanhaw kadto lang silyado sa Holy Spirit. Pero wala kay silyo, wala silyo ang tao because he did not believe sa gitawag og the gospel. Hindi siya ma-appeal sa resurrection, sa redemption time. So ang term nga rapture can only be mean redemption or resurrection. So rapture, redemption, and resurrection, kini mo ni. Nganong mo man ang term rapture, resurrection, redemption, nganong mo man ang term redemption, resurrection, because mabanhaw. Redemption is because ang lawas nga makasalanan o masalanon nga lawas, ilisan og lawas nga dili madunot, dili makasalanon. Ang lawas nga nadugta na ilisan, i-redeem ang lawas, i-redeem siya. O tagaan siya lawas nga dili na madunot. Rapture, it is because katong mga tao nga na resurrect, na ilisan og lawas nga dili madunot, shall be caught up. Mauna ang tulo ka butang niya ato makita: rapture, redemption, and resurrection.
partida sa diha. The Spirit remains with the believer until the day of redemption. Muna ang kunya, magpabilin ang Holy Spirit hangtod sa panahon sa rapture. Dili sumala sa tudlo sa uban nga. Pag makasala ka, mawala ang balang espiritu, mawala imong kaluwasan. Mo man ang naa sila tudlo nga losing salvation, mawala ang kaluwasan. Although naa sa Biblia teaching na, pero that is not in our time. Number 3. Not only one saved, always saved, one sealed, always sealed. The truth about eternal security means once secure, always secure. Now, anong secure man ang Kristohanon? Pag na-secure ka na, always secure siya. Tanawa ha. 1 Peter 1:5. That's 1 Peter. 1 Peter 1:5. Isa may natipig sa atua kinabuhi. 1 Peter 1:5. Ano sila? Who are kept by the power of God through faith and to salvation ready to be revealed in the last time. At makita din ha. So, anong secure ang Kristohanon? Isa may nagtipig, isa may nag-kept. We are kept by the power of God. Security does not depend on our strength but on God's power. Munang secure ka. Asa itong gibasa ka ganina, yung sa Bible, you are in the hand of Christ. Gunitan ka sa kamot ni Kristo. So, ang nagtipig sa itong kinabuhi, dili kita. Sa atong gibasa gaya na, we are in the hand of Christ. Siya. Neither shall any man pluck them out of my hand. Yung sa Bible, wala tao nga makaagaw kaninyo gikan sa kong kamot. Neither shall any man pluck them out of my hand. Yun siya. Nabagay sa verse 29, my Father which gave them me is greater than all. No one shall be able to pluck them out of my Father's hand. So ato makita da. You're in the hand of Christ and in the hand of the Father. Awa, yung makaagaw sa imuha. Mo ng security of salvation. You are in God's hand. You are kept by the power of God. Kisa may makaagaw ni mo diha. Ay uban pilsopo nga, ako muambak ko. Muambak di ko sa kamot si Ginoo. Ay kabuang Ginoo mo. Na anak kay kaluwasan, muambak pa ka. Isa pa, ingon sa Biblia, ang iyang saad, ang iyang sulti, no man, including you, ibig ikaw mismo, dili ka makakatangtang sa kaluwasan nga iyong nabatunan. Bisan pag maglunan ko sa kasalanan, bisan pag maglunan ka sa kasalanan, pero imong i-experience ang kastigo sa Ginoo. Alangan man og anak ka sa Ginoo, nya magbabadlong ka di pasagdan ka sa Ginoo nga pagpakaulaw siyang pangalan di, kastiguhon ka niya. There's a discipline. Ikaw na kay anak, niya imo lang pasagdan diya sa kasada, gapabadlong diya o ya ga himo og mga di mayo diya. Mayon sa Bible, ang Ginoo, as a father siya, iyang ginabadlong ang iyang mga kanakan. Pero kung imo dyan ang gustuhon nga layo sa Ginoo, masama ka sa prodigal son, yung sa Bible teaching sa prodigal son, kaon dyan kagtahop sa kaon dyan kaglamaw sa baboy. You will experience all the hardships sa imong kinabuhi. Ano man, ikaw man pala, yung ipili man mo na. Pero ang imong amahan, nga langit nun, magpabilin na siya nga amahan mo. Ito nakitaon niya. God keeps the believer
Christ intercedes for the believer. At makita din na. Can you imagine si Kristo until now, kanuna siya nag-intercedes para sa iyang mga katawan. No external force can separate us from God's love. Romans 8:38-39. Makita niyo mo din. Romans 8:38 and 39. Ayan yung si Apostle Paul. In verse number 37, say, nay, in all these things we are more than conquerors. So, conquerors na, more than pa yun. Ay, grabe nga pagka-emphasize ni Kristo, ni Apostle Paul din eh. In all these things we are more than conquerors through Him that love us. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So no external force can separate us from the love of God. Number 4, ang pagtagat. Number 4, once Son, always is Son. Salvation brings the believer into God's family. Sa dahil nakabatong tagkaluwasan, naging pamilya kita sa Diyos. Paborito rin sa uban nga i-debate o tanawa receive. John 1:12 yung sa Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kanan mo? Even to them that believe on His name. Name nga naman. Before sa gitawag og cross sa transitional message during sa earthly ministry of Christ, ato makita diri is the what of the gospel. Kini gospel siya. But after sa resurrection, ato makita din ang it's the whole of the gospel. After the resurrection, we can see is the what of the gospel. So, earthly ministry of Christ, ang imong makita diha is the whole of the gospel. Kung si John, makita nimo always the name, even to them that believe on His name. Name. Now, sa tubang time, si Apostle Paul siya, ang atong tuhan is unsay ang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. It's not only the whole of the gospel, but also the what of the gospel. Since told naman takinsa na sa gospel, kaysa ang persona sa gospel, si Kristo Jesus. Pero ang pinaka-importante ng dugang is unsay ang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Mana siya? The who and the what. Now, the context of this verse is all about the Jews, yung makita din na. Kung atasan mo nagbasa, He came into His own. Verse number 11, yung makita diha. And His own received Him not. Bot pasabot, miadto si Kristo sa iyang mga katauhan, mga Hudiyo, dili ni siya kuha na. Literally and physically. Miadto siya sa iyang mga katauhan. Pero wa siya gidawat. Nga naman, anong term ni dawat? It's because literally and physically He was there. Asa nagpakita. Kining ato ang parte, wala man takita. Wala man makakita. That's why ang parte sa ato is believe. Wala man takakita. Orang gibalita. Sa may imong dawaton, wala makimakitaan.
So nga to pagtuo. Unya imong madawat. Ang saan sa madawat nimo. Mabita na si Kristo, mo puyo sa tong kasing-kasing. Sa usang pagi. By faith. Ephesians 3:16. Si Kristo ni puyo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Dili sa imong pagdawat. Ang termino diya sa nang mituo ka, imo siyang nadawat. May sakto nga termino diha. Sa dinhi, ang termino diha is becoming a son. Nahimo kang anak sa Dios. Just as a child cannot become just as a child cannot become unborn, a believer cannot become unsaved. Salvation brings spiritual birth, although kana konektado na sila, salvation o spiritual birth, connected na sila, di sila magbulat. Pag maging spiritual birth means salvation, maging salvation, that's spiritual birth, connected na sila. So when you were born into the family of God, you can never be unborn. Pwede ba God niya ang usa ka bata na tao unya dili na siya matao? Pwede ba din na ingana? Pag natao na gyud siya, either he lives or die, anak lang. Pero imposible nga mahimo siyang unborn. Natao na unya naging unborn, dili pwede na. Kita sa na born again kita, yan sa Biblia, we can never be unborn. Manang, once a son, always a son. Subot pasabot, sading naluwas ka, tungod kay nahimo kang anak sa Dios, naka-experience ka o pagkatao, pag-usab, unya, mayunin ka nga, dili nakaluwas, ambot ba niyong pagpasabot? Na-unborn siya? Asam ka mangita nga termino man, human ka na born again, naging unborn. Bisan sa physical, dili na sa mahitabo, how much mo sa spiritual? Magpabilin siyang born again, even makasala siya. But thank God nga iyang makasalanan dili makaapekto sa iyang bag-ong pagkatao. Katong bag-ong pagkatao, katong born again nga pagkatao, dili makaapekto ang sala nga nahimo sa iyang lawas. That is why we have spiritual circumcision nga doktrina ato makita dinha. Believers, now kung na manggaling atong putan, how many sins do you need to commit to get unborn? So, pila kasala imong mahimo aron ka mahimong unborn? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ang kamatuoran diha is you can never be unborn. Once you are born again, you can never be unborn. That's why once a son, always a son. Believers receive the spirit of adoption. Ang term ni gigamit ni Apostle Paul sa iyang sulat, adoption. Magpasabot na belong ka sa pamilya sa Dios. You are in the family of God. Through adoption. Ang yung term din ni adoption. Naman, ang utok ni Paul is he's a lawyer. In our time, he can be treated as a lawyer. Because nasa Sanhedrin, kuha na siya kanang katapat sa Sanhedrin nila is ang atuang gituwag og Supreme Court. So nasa sa gituwag og judicial aspect ito makita. Even though judicial aspect sila, but still nakakapon siya sa religious nga aspect. Judicial at the same time a religious aspect ang mga naasa gitong Sanhedrin, ang Pharisees at mga tawag diya. Expert sila sa gitong sila law expert sa ilang time. So that's why ang mga termino gamit ni Apostle Paul more on kining gituwag og sa kining
gituwag og legal aspect. Ano ato makita din na adoption, napagitawag diha og daghan siya i-discuss din mga justification, kana mga legal aspect man na siyang justified, mga legal na siyang aspect, guilty, so mga legal na siyang aspect ato nakita din na. So ato makita din believers receive the spirit of adoption. Asa na ito makita? Romans 8:15. Ano na sa Romans 8:15? In verse number 15, ingon din ang tulong sa Ginoo, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. In other words, we become heirs of God. Kung basahin mo na, joint heirs with Christ. Verse number 16 and 17. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So we are the children of God. Mga anak kita sa Diyos because we have the Spirit of God. Verse 17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. So wala itong status, nahimo kitang anak sa Diyos. O sa diyang nahimo kang anak sa Diyos, once son, always is son. Sa diyang nahimo kang anak sa Diyos, anak ka sa Diyos, hangtod na sa hangtod. Number 5. Once sufficient, always sufficient. If we believe this sufficiency of Christ's work dito sa krus sa Kalbaryo, mo na problema. Ang ubang mga tao dili mo dawat nga luwas, di sila kaangkon nga luwas na sila hangtod sa hangtod nga naman. Wala sila mo to the sufficiency of Christ substitutionary sacrifice. Kung ila pang gituuhan niya, ang gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo sufficient enough to save their soul, sila magduha-duha nga luha sila. Pero because ato makita din wala sila mutuo nga sufficient, this sacrifice, this offering was sufficient enough para sila makabatog kaluwasan. Hindi sila mutuo yan. So the sacrifice of Christ is completely sufficient to save forever. Hebrews 10:14, imong makita din about the sacrifice of Christ. Okay, Hebrews 10:14. The Bible says, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. By one offering. Kini lang. Dili para sa Old Testament times nga yearly mag-offer sila og animal's blood. Kini once and for all imo makita diha. One perfect sacrifice. Muna na ang ipangita. So, in other words, kining one perfect sacrifice is sufficient enough to save a soul. Ito makita na. Ang problema lang dahil mga tao di mo too. So ang problema wala sa gibuhat ni Kristo Jesus. Ang problema ang belief system sa tao. Lang gitudluan man nga maningkamot ka sa imong gitawag og gagawan magpilitensya ka tanawa ato nilabay nga simana
Daghang mga tao magpenitensya, ako'y modalas papili Kristo kay sakripisyo na lang nina ako para sa kaluwasan. Kanya imagine ana. Usa na kabuang-buang ang klase sa auto. So may labot din mo sa imong sakripisyo ha. Maluwas ba ka sa imong sakripisyo kung imo nang buhaton? Pero daghang mga tao ang kapanghimo-himo ana, gapas-at-pasan sa cross, bunal-bunalan po sa likod, bunalan ra bagtaman, mo reklamo. Ayo, pugkos ga pre. So nang klaseng sakripisyo ang mo reklamo magbunalan. Mga hipokrisya sa tao. Pero kita nituot nga katong isa lang kasakripisyo ha, yung sa Biblia. One offering He hath perfected. Can you imagine na? In other words, perfecto na to. Yan ang imo pa mang sundon-sundon niya para tanawa ha, ang gihimo ni Kristo, gidawat niya ang pagpakaulaw. Gidawat niya ang kasalanan nga gihimo sa tao. Ang ambot pasabot, kita ay makasasala, pero iyang giangkon mo nang siya nagsakripisyo. Karon, for example, ikaw nga makasala, gisilutan ka, nangawat ka ba usom na sa una, nangawat, ibutang sa imong tagaan kag marka nga kawatan ko. Ipa bandera ka diya sa palibot. Patutuyokon ka diya, kawatan ko. Di ba na makauulaw? Si Kristo, di lang giangkon niya ang pagkawatan sa tao, di lang giangkon niya ang pagkakriminal sa tao, di lang giangkon niya ang pagkabisyoso sa tao, tanang sala sa kalibutan giangkon niya, o siya gilansong to sa krus, gibutang ang sala, tanang nga sala, kawatan ko, kriminal ko, bisyoso ko, sugarol, o sa panuban niya, tanang nga kasi sa sala, gibutang ito sa iyaha. Kung na imong balik-balikon o kada tuig nimong i-celebrate. Adili man, amo raman tong gikuan, amo raman tong gini-reenact para ma-remember sa tao. Ingon sa Biblia, dili na siya mo ang pag-remember sa gihimo ni Kristo Jesus. Ang pag-remember sa gihimo ni Kristo Jesus is, pasig sulti nun Lord's Supper. Dili nang pagpasundayag diha nga ilansang sa cross. Can you imagine unsa na kapag pakaulaw? Unsa na itong gihimo ni Kristo sa cross sa Kalbaryo? Grabe ka makauulaw to. Katanawa sa Hebrews 6 verse number 6. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and to put Him in an open shame. O kanya imagine yan na? Nakatod yung gihimo ang sakripisyo nito sa cross sa Kalbaryo, it's an open shame. Grabe ka makauulaw. Now he's talking about a tribulation passage. If they shall fall away siya, kung ang mga tao sa tribulation period, mag-fall away siya sa kaluwasan, which iyang natakamtaman, kung yung tanaw din basahon mo din natagamtaman nila. Verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened, they were enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost. Dili na siya pwede if they shall fall away, kung matanggal sila, mawala sila, musukwahi sila, wagtang nila ang kaluwasan siya, imposible siya to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves the Son of God afresh siya. Wala na anak sa Dios nga muhatag sa iyang kinabuhi aron magsakripisyo sa ilang mga kalag aron ibutang si Kristo dito sa gitawag og ulawan. So akong punto din is ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, grabe ka makauulaw nga naman. Sama ra to siya sa usa ka kawatan kriminal
Nahigibutangan og placard sa iyang dughan, kawatan ko, kriminal ko, di pa lakaw-lakaw sa kadalanan. Di ba na makauulaw? Muna ang hitabo ni Kristo. Kaya karon ginahimo-himo kada tuig, reenactment, gitawag nila o kung saan ito ganun, kanang pakita daw sa gihimo ni Kristo. No, that's not. Kung gusto ka nga mo celebrate sa sakripisyo ni Kristo Jesus, iyon siya diha through Lord's Supper. Dili nang reenactment. Okay lang na kung gihimo siguro nimong video, imong ipakita, gihimo nimong movie. Apay tanan nang nagitawag og sa tong gitawag og Passion of Christ. Okay lang yan kung imong movie. Pero kung imo nang buhat-buhaton kada tuig, kung yung thinking sa tao, ako'y magdala sa papel ni Kristo kay may nalang maluwas ko, ay pagkabuang na ginang-utok na yun na. Ingon sa Biblia, there's only one offering that perfected everything. And that offering is kini, gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Christ, ato makita din na, Jesus did that partially save us. He fully saved us. Christ's sacrifice was once for all. His blood completely cleanses sin. No human work can add to His finished work. Paingon ni Kristo, it's finished. That means His work is completely finished, done, accomplished. No need human work to add. Ano kinahanglan pa? Ako pa magsakripisyo pod ko. Imagine anong klase sa thinking. So we are talking about the sufficient or the sufficient sacrifice or sufficient redemption. Atong gitawa. It's enough ang gitawag gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, sufficiente na para maluwas ang tao. Kung ang Biblia nagsultig sufficient, it's sufficient. Dili kay dagdagan pa, dili kay buhaton pa, dili kay ikaw pa mo apil-apil, no? Sufficient na gani. Klaro ang Biblia nagsultig, perfected forever. Can you imagine? Nabay, so labaw perfect. Mag-exam 100 ang kuan item. Kuha ni mo tanan 100. Napabay mo labaw sa 100? Ano na nakaka 100 na? Ako pa nang dugagan. Sir, ma'am, ako pa nang dugagan. Mura man ang gihatag. Perfect naman gani. Yan yung pang dugangan. Ang sakripisyo ni Kristo perfecto na. Perfect yung sa Biblia. That are sanctified. Muna yung magdala sa itong ika-unom. Number 6. Once sanctified, always sanctified. Sa itong ibasa, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. O can you imagine na? At salvation, yun sa itong kaluwasan, sa panahon sa itong kaluwasan, during salvation na to, God sets the believer apart in Christ. Ang tawag, ang tawag bito sa tuwa sa Diyos, mga santos. Dili lang si Santos, si Saint Santo Natik, Senyor. Di na si Saint San Roque o San Roque, si San Mateo, sa panubanda ng mga kuan, San Agustin, mga san-san po na nila, kay mura na ilang santos. Sa Bible, ang mga taong naluwas, may mga santos ang tawag sa Biblia. Kanari sa kitawag og hindi lang ta magsaba-saba ng santos ta kay basig simbahon pa ta butang ng istituwa. Pero ang ino sa Biblia, kita nga mga luwas, santos ta yung sa Biblia. Verse number 2. 1 Corinthians chapter 1 verse number 2. Say unto the church of God which is at Corinth, siya. To them
that are sanctified in Christ Jesus. Ha? Kung sa dahil mga tawanan eh, mga sanctified, gibalaan. Mga taong nabalaan. Them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. O, can you imagine? Santos mo lagi. Ang ilang sa ubang simbahan, ang santos sila, pinili rin taon. Katurang ilang gi-declare nga santos mo ay ilang santos. Pero ang tinadanay nga simbahan sa Dios, kung luwas ka rin ng kabuntagon, you have eternal security. Ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, gibalaan ka sa Ginoo, santos ka. Sense, o saan ng sense? Santos. Balaan. Sanctified, balaan. Siya ang tanan, kinsa man ang gibalaan, katong church nga nasa Corinto. Kada church, asa itong lugar, nga, mga luwas ng mga tao, muna sila church yung sa Biblia. Kasi gibalaan sila, o tumukibalaan sila, gitawag silang santos. With all that in every place, yun siya, with all that in every place. Sa matag lugar, di lang sa Corinto, kundi tanan sa matag lugar siya. In every place, call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. O sa katong mga taong nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kung siya nga, lagi kuling di sa Ginoo, napitay kuling din eh. O, ang taningan walay kuling sa Ginoo, nagtawag man ta sa ngalan sa Ginoo. But that is not the way ang tao maluwas. So, at makita niyo sanctified. Once sanctified, always sanctified. That is a positional aspect na to. Ang atong kahimtang karon position na to, mga balaan. Bisag usahay, mga tama, balaan ba di ang tao? Yung sa Biblia, balaan ta. O nga nung gibalaan ta, kasi at gibalaan. Ano sa kitwag 1 Corinthians 6:11. 1 Corinthians chapter 6 verse number 11. Yan siya dali. And such were some of you, but you were washed. Kung sa'yo hindo ni mo, kung sa'yo nakahugas ni mo, bautismo, dili. Blood of Christ, atong kanta na, are you washed in the blood? So wash by the blood of the Lamb. Siya, but ye are sanctified. But ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, the Holy Spirit, nga naasulod nimo, because of Christ, ye are washed, sanctified, and justified. Believers are set apart in Christ. Christ becomes our righteousness. Our standing before God is perfect in Christ. Number 7. Not only once saved, always saved. Once sealed, always sealed. Once secured, always secured. Once son, always son. Once sufficient, always sufficient. Once sanctified, always sanctified. Number 7. Once sure, always sure. May pastor nagsulti sa ako ang luwas ko no, ang mga tao katong mga nagduwa sa ilang kaluwasan. Manong mahimo mo ng luwas ang mga tao nga nagduda sa ilang kaluwasan. Questionable magkainom ng kaluwasan o sa ng klases kaluwasan ang naana. Kaya ang kaluwasan, dili ang ngayon kaduaan. Sigurado ka, sigurado. Sa ito ang text, ang sasulti sa atong text, that ye may know. In other words, salvation is a no thing, not a feel thing. Dili ni, gibati na ko nga luwas jud ko.
Gibati na ko nga di ko luwas, di ko siro ko luwas. Dili yun ana, it's not a feel thing, it's a no thing. Nakaibalo ka. Kana ba nakaibalo ka nga? Pilipino jud ko. Magduha-duha dai ka nga Pilipino ka. Di na kaduha-duhaan because you know it. Sa ato palang postura daan, Pilipino kita. Kanya imagine, nakaibalo ka nga, muna ikaw, dodohaan ba yapon nimo? Kung kaibalo kang luwas, ka sure. Ang tao nga dili siguro, muna delikado. Nya imingon ka nga, ang tinud-an niya luwas ka itong mga Kristohan nga nagduha-duha sa ilang kaluwasan. Diba, man daw kung kay duha-duhaan, kung kay kaluwasan. Saan na klase sa reason? Saan na klase sa argumento man? Kung naa ka, na ako'y lapis, na ako'y pintilpin, magduha-duha ko, na ako'y pintilpin, wala. Ang kabuang ng utok. Naganan na akong igunitan pintilpin. Nya magduwa-duwa pa ko na to pintilpin o wala. Kung naa kay kaluwasan nga sa nabatunan, wala magduwa-duwa pa ka nga naa may kaluwasan nga nabatunan. Klaro sa to sa Biblia that ye may know that ye have eternal life. Yung si John, Apostle John siya, gisulatan ko kamo aron kamo masayod, ha? Imagine, aron kamo masayod nga kamo nakadawat na sa kinabuhi mo lay katapusan. Magduwa-duwa di ka diha. Ipada itong isa ka padaring nagwali, marawag kuha sila to, mga saksi ko to, di pa nila madawat ang eternal life. Ang kanya imagine na no ipod. Pero kay gahay mag mga ulo, nagpakaroon ng mga tinuod, nagpakaroon man na sila'y tama. Nga karon wa pa di kadawat sa eternal life. Nga ingon sa Biblia, ang eternal life, present possession. Silang mituo ka kang Kristo Jesus na akay kinabuhi walay katapusan. Kisa may kung tuuhan, ikaw o ang resulta sa Biblia. Kumbensihon ko nimo nga sigurado ko sa ang kulawasan, sigurado ko nga nakadawat ko sa balaasa gito kinabuhi mo katapusan. Ya kumbensihon ko nimo nga ikaw mismo wa ka kasaybalo, wa ka kapakadawat sa kinabuhi mo katapusan. Asa man ka luwas ko nya padulong langit mo sunod ko nimo nga wa kahibalo asa ka padulong. Yan sa Biblia ang guya nga buta mahulog silang duha sa bangin. Mo pa na ang giya nga dili luwas, hulog po sila taras impyerno. Assurance comes from God's word. Ang Biblia nagsulti nga na, assurance is based on Christ's promise. Assurance produces joy and confidence. The Bible clearly teaches that salvation is secure in Christ. When a person truly believes the gospel, that person is always saved, always sealed, always secured, always a son, always sufficiently redeemed, always sanctified, and always sure. Yan sa Bible. Kung ang tao mituo sa maayang balita, muna ang iyang kahimtang. Salvation is not maintained by our performance, but by Christ's finished work upon the cross. Therefore, the believer can live with confident assurance, not with constant doubt and fear, knowing that the God who saved him will also keep him forever. Masasulti sa Philippians, katapusan nga verse, Philippians 1:6. Philippians 1 verse number 6. The Bible says, being confident of this very thing,
that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So siya nga nagsugod og maayong buhat sulod sa tong kinabuhi og iya kang tumanon until the day of Jesus Christ. When the Bible say the day of Jesus Christ, it refers to the rapture. When the Bible say the day of the Lord, it refers to the second coming of Christ. So managlahi na yung King James Bible ha. Ang King James Bible pag yung tag the day of Jesus Christ is referring to the rapture. The day of the Lord is referring to the Armageddon or the second advent of Christ. So yung sa Biblia, confident ka dapat. Ingon ba si Pablo nga magmaduha-duhaon ka? Dili, wala ingon sa Biblia diya. Ingon sa Biblia, confident assurance. Dili kay constant doubt. Kung ikaw ang kabuntagon, our viewer, if you are living in a constant doubt, not confident assurance, ang pinaka sakto diha nga imong ma-realize is dili mao ang kaluwasan o ang pamaagi sa kaluwasan ang imuhang gituohan. Because if you believe sa tama nga pamaagi sa kaluwasan, wa kay ang iyang kaduha-duhaan. Nganong magduha-duha mo sa kaluwasan nga ang naghimo sa kaluwasan si Kristo man. Na ang pangutana karon, kana bang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo tinuod o dili? Kung mayon nga karon nga dili tinuod, wa koy mahimo na. Pero kung mayon nga karon tinuod na ang gihimo ni Kristo Jesus, anong magduha-duha mga sa imong kaluwasan? Ako personally, I believe nga ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, kining gihimo niya sa krus sa Kalbaryo, tinuod na siya nga nahitabo. Wala ko kakita, pero based sa duha ka ebidensya, biblical evidence and historical evidence. Because naay mga tao, kining duha ka ebidensya, itong legal aspect, once ang ebidensya mag-corroborate, ito nang doon na itong corroborating evidence, takdo ang ebidensya ba? So ang biblical evidence o ang historical evidence magtakdo siya. Mao nang strong ang imuhang argumento. Now, kining gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, dili na siya questionable nga tinuod ba na o dili. Nga naman, bisan pa man tinuod, kung nga tag-biblical nga evidence lang kita mo base, dili siya o sa legal aspect, di siya ligon. Pero na historical evidence. Doon na yung mga historian nga mga outside sa gituwag og grupo sa Kristohanon. For example, sila ni Tacitus. Another example, sila ni Josephus. Mga historian man sila. Sila mismo nagsulti nga usa ka adlaw dunay gitawag nga Kristo nga gilansang sa krus. Iyaw pa ng duha-duhaan sila mismo mga historian nga nag-corroborate sa gisulti sa Biblia, nag-corroborate sa gisulti sa mga apostles. So their testimony, their history, tandi nimo sa gisulti sa Bible sa mga apostles, nag-corroborate. So there's no question sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Wala ko'y question na I'm 100% na ako diha nituo ko nga tinuod ang gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod niya na nga ebidensya nga itong makita. Now, kung nagduha-duha ka, buot pasabot, dili ni mao ang object sa imong pagtuo. Kaya kung mao ni siya ang object sa imong pagtuo, dili ka ngayon magduha-duha sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan, si Kristo ang nihimo para kanato. Ang kaluwasan nga, lisod kaayo i-perform kung kita ang muhimo, siya ang mihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Ang aya atong pagkamakasala, iyang giangkon. Ang bayad sa sala, kamatayon, siya ang nagpakamatay.
Old Testament pattern, ang bayad sa sala, blood, animal's blood. Now, ang iyang gibayad is his own blood. Duha-duhaan po ba na? Di na ang yan yung duha-duhaan. Pero kung dili na mo ay nakasentro sa imong pagtuo, amo na magduha-duha ka sa imong kaluwasan. Ganun wa ko nagduha-duha sa akong kaluwasan. The moment nga nakasabot ko, kinsa ang nibayad, kinsa ang mihimo sa akong kaluwasan, wa ko'y pagduha-duha sa ako ang kaluwasan. Sa proseso, wala po ko'y question sa proseso. Nga naman, ang ingon sa Biblia, believe the gospel. Put your faith in His blood. Yan sa Biblia. He's always talking about faith, believing, faith, believing, faith, believing. So muna ang proseso, aron madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan, katong atong isigutan kaganina, and then makabaton ka sa gituwag og eternal security. Once you have salvation, that is eternally secured. Dili na siya mawala.